Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Nagre-live. Live lang muna tayo. Nagkaroon ng problema yung unang live natin eh. May matinis na tunog na hindi ko alam kung saan nanggagaling eh. Hindi ko nga rin alam kung sa Facebook ba o sa TikTok galing yun eh. Sige, next question. Tanong po ito ni SK. Boss, paano ulit ma-build ang confidence ko? Lalo na po't bata na po akong nagkaroon ng anak. Ngayon po nahihiya na po akong pumasok sa school o humanap man lang ng trabaho. Tigasan mo yung mukha mo, buta may anak ka na eh. Ano ba? Pagka may anak ka, ikaw dapat ang tinitingala ng anak mo. Gusto mong idolin ka ng anak mo, ayusin mo buhay mo. The only way para maayos mo buhay mo, kung makakabalik ka pa naman sa eskwelahan o di bumalik ka sa eskwelahan, mas madaling umanap ng trabaho pag tapos ka ng pinag-aralan. Kung di ka na makakahanap ng kung di ka na makakapasok ulit sa eskwelahan, puta, mag-apply ka ng trabaho, brad, kailangan mo sustentuhan yung bata. Babae po siya. Babae. Babae. Ayun lang. Ingat, brother, dandan. Supposed to be dapat yung tatay ng bata. Okay, ngayon kung halimbawa single mother ka, wala tayong magagawa ron. You just have to do what you have to do. You just have to do what you have to do. Kailangan mong gawin yung kailangan mong gawin. Paano magkakaroon ng confidence? Wala kang choice, tumalong ka na lang sa bangin. Ang ibig kong sabihin doon, basta ka na lang mag-apply ng trabaho. Basta ka na lang mag-enroll. Kung makakapag-enroll ka sa eskwelahan, kung makakapag-aral ka, susustento ka halimbawa ng magulang mo ulit, kung magtitiwala pa sila ulit sa'yo, mag-enroll ka na lang diretso. May mga bagay na talagang kailangan mo talagang tumalon na lang sa bangin para magkaintindihan at matapos na agad yung problema mo eh. Hindi ibig sabihin mo magpakamatay, hindi ganun. Pero ibig ko sabihin, kailangan mo na lang gawin yung kailangan mong gawin, tigasan mo na lang mukha mo, tigasan mo na lang loob mo. Bala ka, you're also welcome na wag ikwento sa mga tao na may anak ka na. Pwede mong hindi na sabihin yun sa mga tao eh. Hindi naman na ibig sabihin nun tinatago yung bata. Hindi ganun na ibig sabihin eh. Pero for your confidence to stay up, to stay high, diba? Para manatiling nasa taas yung confidence mo, hindi ang ibig sabihin nun itatago. Pero kailangan mo pa ba talagang ikwento? Diba? Hindi ang ibig sabihin nun itatanggi mo. Hindi ganun. Pero ibig sabihin, kung wala naman nagtatanong, ba't kailangan pa ibukin bunganga mo? Di manahimik ka na lang. Ganun yung simpleng konsepto. O mag-aral ka, kung hindi na uubra sa eskwelahan, dahil kilala ka na rin, lumipat ka na iba eskwelahan. Ang dami-dami eskwelahan sa Pilipinas. Dami-dami eskwelahan sa Pilipinas. Kung kilala ka sa lugar nyo, hindi ka makapag-apply ng trabaho dahil naiiya ka dyan, di lumipat ka na ibang lugar. Diba? Sa ibang lugar ka mag-apply ng trabaho, medyo malayo-layo ng konti. Pero kailangan mo munang magsimula muna. Kailangan mo magsimula. Tapos tignan mo, pagka nakapagsimula ka na, whether it be nag-enroll ka na o nag-apply ka na ng trabaho, tignan mo, sunod-sunod na yan. Yun yung paraan. You just have to take the plunge. Sabi nga ng Nike, just do it. Diba? Yeah. Yan, nasagot ko rin. Next question. Tanong po ito ni Jesse Obongin Jr. Paborito ako yan eh. Paborito ako niyan. Paborito ko rin siya. Jesse Obongin Jr. Napapanaginipan ko nga yan eh. Pati si pangalan ng isa? Nabs GL. Si Jesse Obongin Jr. at saka si Nabs GL. Sabi niya, hello Brother Chi, good evening. Kung may, wait lang, nawala agad yung tanong ito. May tanong lang po ako sa talatang Roma 12:20, kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin. Ba't ganun, ang bilis mawala? At kung mauhaw pa, inumin. Ano tanong doon specifically? Wait lang po, nawala bigla yung tanong eh. Okay. Biglang nagpapap. Ito. Sa paggawa mo ng mga ganito, mga baga ng apoy ang bubunton mo sa kanyang ulo. Ayan o. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw pa, inumin mo, sapagkat sa paggawa mo gayoy, ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Tanong ko, paano pag hindi nagugutom ang kaaway o nauuhaw? Ito na lang sagot ko sa inyo. Hindi literal na pagkain yan. Ayokong mag-interpret. Pero masasabi ko sa inyo, hindi literal na pagkain yan. Bakit? Kasi, kung kaaway mo ang isang tao, hihingi ba sa'yo ng pagkain yun? Hihingi ba sa'yo ng tubig yun? See? Hindi literal na pagkain yan. Ayokong sumagot kasi mangyayari niya, mag-i-interpret na ako eh. Diba? Just sa interpretation, maingat ako. Maingat ako. Pero hindi literal na pagkain yan at hindi literal na pag-inom yan. Hindi literal yan. Kasi tignan mo, you have to deploy a certain level of practicality eh. Palagay mo ba ang kaaway mo lalapit sa'yo para humingi ng pagkain? Palagay mo ba ang kaaway mo lalapit sa'yo para humingi ng maiinom? At ano yung sinasabi sa dulo na mga baga ng apoy yung ibubunton mo sa kanyang ulo?
See? Nakita mo? Question mark ka ngayon, ano? See? Yan yung mga bagay na naitanong ko na muna sa sarili ko sa mahabang panahon nung binabasa ko yung talata na yan. Pero, maingat ako na wag akong makapag-interpret kasi hindi ako propeta. Uulitin ko, hindi ako propeta. Pero nahanap ko yan. Ayokong sumagot. Nahanap ko yan. Hindi yan literal. Isa yan sa mga pinaghirapan kong hanapin. Ginto yan, sobra. Ginto. Hindi basta na lang ipapamigay mo ng libre. Kahit kanino, hindi pwede. Ginto yan, sobra. Baka mamaya may pastor kasi na nakikinig, mapakinabangan nila, delikado eh. Ayoko. Ginto yan. Pinaghirapan ko yan sa mahabang panahon. Hindi mo alam gaano karaming pes. Mahirap na lang magsalita eh. Pero, hindi literal yan. Hindi yan literal. Ulitin ko, hindi yan literal. Isipin mo yung konsepto doon lang sa punto na yung kaaway mo ba lalapit sa'yo para humingi ng pagkain? Yung kaaway mo ba lalapit sa'yo para humingi ng maiinom? Tapos, ano ibig sabihin nung mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa ulo niya? Kaya nga tignan mo, pansin mo, kabisado ko yung talata. Kasi mahabang panahon talaga ginugol ko dyan sa isang pirasong talata na yan. Ang habang panahon. Hindi basta na lang ipapamigay yan, ginto yan. Yun ang sagot ko ron. Pasensya na kayo, pero hindi ko masasagot yung tanong. Maingat ako, baka makapag-interpret ako eh. Mahirap, delikado. Kaluluwa ko pinag-uusapan, maingat ako. Bakit? Kasi ang sabi ni Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka sa iyong turo. Sa paggawa mo ng gayon, hindi lang ang iyong sariling kaluluwang ililigtas mo, kundi lahat na nakikipakinig sa'yo. So maingat ako sa pagtuturo sa mga tao kasi hindi ako nagtuturo na mag-iimbento ako ng ganito tapos tuturo ko sa inyo. Hindi. Pag ako nagtuturo, simple lang gagawin ko. Ayun ito. Ayan to. Literal turo talaga. Literal turo. Nasaan? Ayun. Ganun ako pag nagtuturo. Hindi ako nag-iimbento ng konsepto. Hindi. Ayun, ganun lang ako. Lalo na tungkol sa Biblia, puta, maingat ako sa ganyan. Maingat ako sa ganyan. Hindi nyo napapansin, hindi ko nga tinatouch sa Hindi ko tinatouch masyado sa live ko ang Quran. Maingat ako. Sa Biblia at saka sa Quran, maingat talaga ako sobra. Sobrang maingat ako. Kaya nga tignan mo, di ba? Mula nung nagsimula tayo na to, wala nang kumakain ng baboy. Kasi may mga kumakain sa atin na Islam eh. May mga kumakain din sa atin sa Badista. O yan, ayoko ngayon makahaluan dun nung konsepto na merong nagluluto ng baboy sa loob ng bahay. Maingat ako. Pero, meron din naman kumakain sa atin na hindi kumakain ng halal. In case hindi nyo alam, merong kumakain sa atin na hindi kumakain ng halal. So, ibig sabihin nun, hindi halal certified ito. Wala akong certification ng halal. Pero maingat ako na hindi matouch ng baboy lahat ng mga lutuin natin. Yun. Maingat ako pagdating dyan. Ayoko. Hindi ko masasagot yung tanong na yun. Pasensya na kayo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Denver Balestero 239. Anong masasabi mo sa mga content ni Makagago? Kailangan ng mundo si Makagago. Kailangan siya ng Pilipinas. Yun nga lang, yung nagpo-promote lang ng sugal, yun lang yung maliit na bagay na kumbaga, kung makakapag-request ako, sana kung maaari, syempre request lang naman ito, nakadepende kung pagbibigyan o hindi, at nakadepende rin naman kung obvious naman kung nakikinig sa akin si Makagago o hindi. Diba? Kung maaari, malaking pakinabang sa Pilipinas yung mga katulad ni Makagago. Sobra. Ang laking pakinabang yan. Yun lang konsepto na natatakot na ang mga influencer na magsalita ng kaululan sa social media dahil may mga katulad niya, may mga katulad ko, may mga katulad ni Ato at ng marami pang iba pang mga influencer na matabil ang bunganga. Kailangan yan sa social media. Ngayon, kung hindi mo gustong ma-target ka, siguraduhin mong matinukan tao. Lalabas mo mukha mo sa social media. May mga katulad namin, technically, ito yung mga pulis sa social media. Hindi mo gustong ma-target. Para hindi ka ma-target, huwag mong ilabas yung mukha mo sa social media kung ulul kang klase ng influencer. Kailangan ng mundo, kailangan ng Pilipinas yung mga katulad ng bunganga ni Makagago. Kung makakapag-request lang ako, yung sugal sana matanggal. Pero syempre, request lang naman yun eh. Kung hanap buhay niya naman yun, wala naman ako magagawa ron. Diba? Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan, tanong naman po ito ni Stir Zidarom. Mahal mo o mahal ka? Madami kasi nagtatanong nito. Hindi. Kung alin yung binigay sa akin ng Diyos, yun yung pipiliin ko.
Bakit mga kayaman ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon? Hindi na para pahirapan ko pa yung sarili ko kung mahal ko o mahal ako. Hindi mutual yun eh. Hindi yun yung optimal. You're settling for less. Either ikaw yung nagmamahal, hindi ka naman gusto pabalik, o siya yung nagmamahal, hindi mo naman siya gusto pabalik. Settling for less yun eh. Bakit hindi pwedeng mutual? E di, mag-antay ka na lang, ibibigay sa'yo ng Diyos yun. Basta matinong tao ka, bibigyan ka rin niya ng matinong tao. Pero kapag kasi raulo ka, hindi ka niya bibigyan. Mangyayari talaga niyan, mamimili ka talaga sa ganyan. Mahal mo o mahal ka. Ganun talaga mangyayari dun. Pero alam mo, more than just feelings ha, yung pag-ibig na yan, yung totoo, obligasyon yan eh. Obligasyon yan. Kahit hindi mo na nararamdaman yung dating nararamdaman mo sa kanya, kailangan mo pa rin piliin na mahalin yung tao na yun through sickness and in health. For richer or for poorer, till death do us part. Kaya nga ang sabi sa Biblia, ibigin ninyo ang inyong mga asawa. Ibigin yung asawa eh. Ibigin ninyo asawa. Bakit sinabing ibigin? Kasi nga, yung unang pag-ibig tungkol dun sa asawa, nawawala. Lalo na pag may anak na, lalo na kapag nakakita ka ng iba, lalo na kapag etc. Ang daming iba't ibang dahilan para maiwala yung nararamdaman lang. Kaya nga mas prefer ko yung pag-ibig na responsibilidad. Hindi na importante kung may nararamdaman ka o wala. Pinipili mo na mahalin yung tao. Ayun ang sagot ko rin. Pero ano ba talaga ang tunay na definisyon ng asawa? Yung na kay Oseas, kung di ako nagkakamali. Pero nga ako ng pero ako ng cellphone. Meron daw cellphone ba? Cellphone. Pero ako, Google lang, Google. Gusto kong basahin ito. Kasi mas prefer ko yung definition ng Diyos kaysa yung inimbento ko lang eh. Google daw ba? Google ako, please. Ako yung magiging asawa mo rin naman sa pagtatapat. Ako yung magiging asawa mo sa kahatulan. Ako yung ang bagal. Google lang ako, Google lang ako. Cellphone yan. Pero nga ako cellphone. Bagal din. Password lang. Google lang ako. Kahatu. Ata. 2:19:20 ni Oseas. Ito si Oseas, napakagandang reference ito eh. Wala halos nagbabasa nito eh. Yung libro ni Oseas. Wala. Napakabihirang kino-quote out si Oseas ng kahit na sinong kalal na pastor. Napakabihirang kino-quote out si Oseas ng kahit sinong pastor. Pero napakarami mong bagay na maintindihan kay Oseas kung kilala mo siya. Ako'y magiging asawa mo magpakailanman. Oo. Magiging asawa mo ako sa katwiran at sa kahatulan at sa kagandahang loob at sa mga kaawaan. Magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat at iyong makikilala ang Panginoon. Wala halos nagre-refer kay Oseas tungkol sa maraming bagay. Pero wala kang makamalay-malay. Si Oseas, napakagandang reference pagdating sa pag-asawa eh. Hindi lang doon, pati sa karunungan. Merong definition si Oseas kung ano sa paningin ng Diyos yung mabuting tao. Kasi yung mabuting tao, hindi yun sa paningin ng tao. Mabuting tao? Hindi. May mga tao na akala mo masama sa paningin mo. Pero wala kang kamali-mali, mabuting tao pa rin sa paningin ng Diyos. Tignan nyo yung pinakadulo, 14:9 ng Oseas. Sa mga nagtsatsagang magbasa ng Biblia, hindi ko babasahin para sa inyo. Matuto kayong humanap sa sarili nyong Biblia. Hindi ko babasahin sa inyo. Hindi ko spoon feed sa inyo lahat ng bagay. Kung may mga bagay kayo na gustong maintindihan, merong mga bagay akong nalalaman. Hahanapin mo yung passage. Bibigay ko sa iyo. Pero matuto kang bumuklat ng sarili mong Biblia, Pilipinas. Sige. Tanong naman po ito ni News Villanueva. Paano mo ihulma ang sarili mo? The world needs to duplicate you. Ito na, binibigay ko na sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Magiging sapat ito. Relax lang kayo. Relax lang kayo.
Mahaba pa ang buhay ko. At maikli na yung buhay ko in comparison to eternity. Pero mahaba pa yung buhay ko in comparison to human life. Relax lang kayo. Relax lang kayo. Antayin nyo. May mga bagay na mangyayari hindi nyo inaasahan. Uy. Alam ninyo kung gaano kasi raulo ako? Alam ninyo kung gaano kasi raulo ko? Sinong tanga yung putang inang pupunta sa tondo para mamasura doon? May pera ka naman, di mo naman kailangan gawin. Tapos wala ka namang kinita ron sa putang inang tondo. Wala akong kinita ron sa loob ng isang buwan. Wala. Kumita lang ako ng konting pera doon kung ano man yung kinita ko. Magagarampot. Wala talaga. Wala. Relax lang kayo. Unahin muna natin pundasyon. Matibay na pundasyon para kahit gaano kataas yung gusali na itatayo, matibay ang pundasyon sa ilalim. Pinakita ko na sa inyo kung paano gumawa ng pera. Pinakita ko na sa inyo, mano-mano, nakikita ninyo ngayon, in front of your eyes. This is history in the making. So standby lang kayo. Magkakaroon ng maraming ako pagkamatay ko. Standby lang kayo. Sige, next question. Sabi po ni Maclong Garcia, kung papansinin mo bro, content ko, mag-adjust ka sa sarili mo, di tayo perfecto, hindi din tayo pwedeng bumase sa Bible. Kung dyan ka bumibase na ipaparinig mo lang dahil sa FB. Wala man akong pakialam sa nararamdaman mo. Salamat sa opinion mo. Next question. Ang cute-cute na to. Yung bang, hindi ko naman siya kilala. Tapos ang gusto niya, panoorin ko yung content niya, tapos gusto niya, ibase ko yung buhay ko sa kanya. Sino ka? Cute-cute na to. Tanong po ni Kurt Bryce A. Gutierrez, Sir, paano tumalino mula sa Biblia? Ano po sa Masipag ka dapat magbasa. Ulitin ko, masipag ka dapat magbasa. Kung paano ka gumawa ng pera, dapat mas masipag ka magbasa ng Biblia. May mga tao masipag gumawa ng pera, katulad ko. May mga tao rin masipag magbasa ng Biblia, katulad ko. Kailangan masipag ka. Kasi alam mo yung Biblia ay sinisinsay yan ng mga taong walang tiyaga. Yun ang sabi ni Pedro, nag-iimbento na lang sila ng mga bagay-bagay pag nakabasa ng isang talata. Yun ang mahirap. Doon na nagkakaproblema. Karamihan mga pastor dyan nagkakaproblema eh. Merong konsepto na inimbento sa Amerika. Yung konsepto na inimbento sa Amerika, dinadala rito sa Pilipinas, pinaniniwalaan ng mga Pilipino. Tapos sa mga Pilipino, hindi na nagbabasa ng Biblia. Hindi na rin naghahanap. I remember those times, 90s, na mga tao nagsisipaglaro pa ng chess sa kalsada. Tangina na saya nun. Sa mga pilahan ng tricycle at saka sa mga pilahan ng jeep. Naglalaro ng chess yung mga jeepney driver at saka yung mga tricycle driver. Bukod doon, nagdidebate ng tungkol sa politika at tungkol sa relihiyon. Tapos naghahanap talaga sila, actively seeking for evidences to prove their claims. Ngayon, wala na masyado eh. Wala na nagtsatsaga eh. Wala na. I remember those times. Ang sarap nung panahon na yun, hindi ko makakalimutan yung panahon na hindi pa uso cellphone. People are actively looking for conversationists. Yung mga taong magagaling makipagkwentuhan. Nakakamiss yung panahon na yun. Sige, next question. Nagtanong po ito galing kay, nawala po yung ano niya eh, kasi sobrang dami na nag-send. Nag-send siya ng 100, Mercado Ian. Okay. Kailangan ba daw talaga lagyan ng hangganan daw yung pagmamahal? Siguro mahanap eh. Basta yun yung tanong niya. Hindi yung pagmamahal yung kailangan lagyan ng hangganan. Ang kailangan lagyan ng limitasyon. Oh, understood na yun. Pero ang kailangan lagyan ng limitasyon yung iba bukod dun. Yung iba bukod dun. Paano iba bukod dun? Tingnan mo. Alamin ninyo, alam ba tulad sa magulang at anak. Mahal na mahal mo yung anak mo, mahal na mahal mo yung anak mo. Lahat na lang ng gusto ng anak mo, binibigay mo. Alamin mo kung nasaan ang boundary nung pagmamahal at pangungunsinte. Hindi na nagkakaintindihan dyan eh. Diba? Mahal na mahal mo yung anak mo, lahat na lang ng pera mo, binibigay mo sa anak mo. Hingin 20, hingin 10, pupunta sa tindahan, hindi na natuto ng financial management. Pagmamahal pa ba yun? Eh technically, parang ikaw na rin nagtulak sa anak mo sa bangin eh. Walang alam ang anak mo sa financial management. Basta mo nalang binibigyan ng pera, tatakbo sa tindahan, uubusin yung pera. So ngayon, yung tinuro mo sa anak mo sa pagkabata niya, ganun ngayon ang gawain niya pagtanda niya. Kikita siya ng pera, galing sa sweldo niya, uubusin niya ngayon sa tindahan. See? Tapos, yung ginawa mo sa anak mo, gagawin din ng anak mo sa anak niya. Yung anak mo, nag-anak na. Yung apo mo. Lahat ng pera ng anak mo, binibigay niya sa apo mo. Sa anak din niya. Pagmamahal pa ba yun?
Lahat na lang binibigay mo. Kahit nakakasama, binibigay mo. Yung anak mo, binibigyan mo ng pambisyon niya. Pang-inom, pang-yosi. Pagmamahal pa ba yan? Yung anak mo, binibigyan mo ng pan-date. So ano nangyayari? Kinukonsinti mo yung anak mo na makipag-date kahit wala pa siyang pera. So maiisip niya, okay lang pala makipag-date kahit wala pa akong pera. Diyan naman si mommy and daddy. Talaga ba? Diba? Malaman nyo yung pinagkaiba, yung boundary nung pagmamahal at pangungonsinti. Yung asawa mo, binabastos ka, minumura ka, pinapayagan mo. Diba? Malaman nyo yung boundary kung nasaan ba talaga yung boundary ng pagmamahal at pangungonsinti. Hindi mo pa pwedeng pinapayagan mo asawa mo na minumura ka, lalo na kung lalaki ka. Bakit? Mawawala respeto sa'yo nung mismong asawa mo rin pag pinabayaan mo siyang mura-murahin ka. Diba? Kailangan mong malaman nasaan ba talaga yung boundary. Hindi na pagmamahal yan. Hindi na, pangungonsinti na yan ang pagkakamali. Bakit? Kasi yung totoong pag-ibig, hindi inaalumana ang masama. Nasa 13 yun ng, kung hindi ako nagkakamali, ikalawang Korinto ba yun o unang Korinto? 13 ng Korinto. 13:1, patuloy. Tignan ninyo, hindi inaalumana ang masama. Basahin ko na nga, pera mo ng cellphone. Basahin ko na para sa inyo. Katamaran kasi ninyo magbasa eh. Katamaran nyo magbasa, katamaran nyo na magbulay sa mga bagay na binasa ninyo. Ito. Unang Korinto, 13:4, patuloy hanggang 7. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi naghahanap ng kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Tamo, ang pag-ibig hindi inaalumana ang masama. Hindi niya kinukonsinte yung mga masasamang gawain. Yun ang pag-ibig. Hindi mo gustong mapasama ang anak mo. So wag kang gagawa ng kahit na alam mo ikakasama ng anak mo. Hindi dahil masaya ka na nakikita yung anak mo na masaya pag binibigyan mo ng pera, kailangan bigyan mo ng pera. Bakit? Kasi pag-ibig mo na sa sarili mo yun. Hindi mo na pag-ibig sa anak mo yun. Pangungonsinti na yung kalokohan ng anak mo na pag-ibig mo ngayon sa sarili mo. Diba? Hindi yung pag-ibig yung lilimitahan mo. Yung ibang mga factors that comes along with it. Baka nalilito kasi kayo. Tignan mo, katulad halimbawa ng pag-ibig ng mga anak sa mga magulang nila. Lahat na lang ng pera mo, binibigay mo sa magulang mo, bigay mo sa magulang mo, bigay mo sa magulang mo. Hindi ka na nga nakakabuo ng sarili mong kinabukasan. Tapos yung magulang mo naman, kinakain yung pera mo. Pag hindi ka nagbigay, galit pa. Tamo, yan pa pag-ibig pa yan? O pangungonsinti na sa kagaguhan at kaululan ng mga magulang na hindi sila nagtatrabaho, kahit hindi pa naman sila senior, kahit hindi pa naman sila PWD, kahit wala silang sakit, ayaw nila magtrabaho. Tamo? Tapos ikaw, hindi ka pa nakakapagsimula sa buhay. Di ba sana kung mayaman ka, katulad ni Pacquiao, ayos lang, kahit sustenta mo pa si Mami Junisha. Okay lang yun. Mayaman ka na eh. Pero hindi ka pa mayaman, hindi ka pa nakakapagsimula na maayos sa buhay. Tapos, here comes your parents, lahat na lang ng hinihingi mo, inihingi nila, binibigay mo. Wow, congratulations. Yan ang pinakamadaling paraan para magmukha kang gago sa bandang dulo. Sige, next question. Tanong po ito ni Teka lang, mag-shoutout ka muna. Ihi muna ako. Inom ng tubig eh. Dali lang ha. Uy, bawal ka munang, Dali lang. And shoutout muna kay Nabs GL. Yan. Mamaya na tayo magbasa. Bilis lang to. Ayan. Kiel Padrigo. Sarap. Mark J. Teves Daz. Sarap umihi. Sub muna, brother, ikaw naman, sub. Ikaw naman ngayon tagbasa. Turo mo siya, Gil. Pero last question, sir, bago ako umalis. Tanong niya po, Marikit, paano po ba talaga maging tamang ina at tamang ama? Dalawa. Efeso, pero nga ulit yung Biblia. Saan ba? Okay. Basahin ko na lang para sa inyo. Mahirap kasi mag-imbento eh. Yung... Ito.
Babasahin ko na, para mahirap pag-imbento eh. 22:6 ng Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, pagka siya'y tumanda, hindi niya iwalayan. Tapos, Colosas 3:21. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Huwag kang galit ng galit sa anak mo. Bakit? Kasi nakakapanghina ng loob ng bata yun. Kung di nyo napapansin, yung mga batang walang confidence, ang isa sa mga pinakamalalaking dahilan niya kasi yung tatay nila laging galit. Yung nanay nila laging galit. Lahat na lang ng kilos kinagagalitan sila. Tapos, ang sabi, turuan nyo sa landas ng Panginoon. Turuan sa landas. May talata niyan eh. Nakalimutan ko yung talata. Pero alam mo, mga magulang, ang sabi sa Biblia, 22:6 ulit ng Kawikaan, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hiwalayan. Ngayon, ikaw ngayon bilang magulang ang may obligasyon na umalam kung paano ba dapat palakihin ang mga anak mo. Napakaraming references. I strongly suggest you do your own research. Hindi ko kayang sabihin sa inyo isa-isa lahat ng mga bagay na yun. Bakit? Kasi limited ang oras natin. Question and answer ito eh. Hindi naman ito discussion. Pero you are welcome na makipagkwentuhan sa akin kung pupunta kayo dito. Hindi naman obligadong bumili kayo ng sinigang eh, di ba? O kahit pumunta lang kayo dito, makipagkwentuhan. May mga pumupunta nga rito, pumunta lang dito para magpa-picture eh. Hindi sila bumibili, di ba? Minsan may mga kotse dumaraan dito, bababa, papapicture, alis na. Hindi kayo obligadong bumili rito. Okay lang sa akin yun, makipagkwentuhan kayo sa akin. Ipinamimigay ko nga ng libro yung karunungan ko eh. Kung you're willing to go the extra mile, pero hindi kasi uubra na lahat na lang ng bagay ibibigay mo sa mga tao ng libre tas wala nang effort. Hindi nila pahahalagahan. Hindi. Lahat ng bagay na ibinigay ng libre, walang kapalit, hindi pinapahalagahan ng mga tao sa mas madalas na pagkakataon. You have to pay for wisdom. You have to pay for knowledge. And you have to pay it with attention. Kailangan magbayad ka. Ang pambayad, attention. So, doon sa mga willing pumunta rito, makipagkwentuhan sa akin, bibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Lahat ng karunungan gusto mo, bibigay ko sa iyo. Lahat ng nalalaman itong maliit na ulo na to, papasa ko sa iyo. Kung willing kang pumunta rito. Optional yung pagbili. Kahit hindi ka bumili sa akin, okay lang. Wala akong problema ron. Makipagkwentuhan ka lang sa akin, marami ka matututunan. Katulad ng mga nakadebate ko rito kanina, dinatuto sila, diba? Sige, next question. Tanong ni Denver Balestero, Idol, naniniwala ka ba sa kulam? Merong ganun nakasulat sa Biblia. Ayoko ring mag-expound tungkol dyan eh. Pero meron akong konting alam. Hindi sa pangkukulam. Pero meron akong konting alam kung paano gumagana yung kulam. Hindi, mahirap mag-gano. Sagot ko na lang sa'yo, oo. Kasi nakasulat sa Biblia yun eh. Nasa 18 Gs. Pero nga ako cellphone. 18 Gs ng Deuteronomio. Kung di ako nagkakamali. 18 Gs ng Deuteronomio. Ah, 18 Gs nga, tama. 18 Gs ng Deuteronomio. At babasahin ko na lang sa inyo. Bagal na internet. Okay. Sino man sa inyo wag magsusunog ng kanyang kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. 18 Gs 11 ng Deuteronomio. Yun, nakasulat. 18 Gs 11 ng Deuteronomio. See, so nakasulat sa Biblia. Meron akong konting naiintindihan. Let's just put it that way. Meron akong konting naiintindihan tungkol sa maraming bagay ng buhay, including yung tungkol dun sa pangkukulam. Alam mo, pagkabasa ka ng basa, marami ka may stumble upan ng mga wisdom na hindi mo inaakala nag-e-exist pala sa mundo eh. Hindi mo inaakala nag-e-exist sa mundo. Yun muna ang sagot ko ron. Ayokong dumitalye.
Kung pupunta kayo rito, makakakwentuhan nyo ako tungkol sa maraming bagay ng buhay. Meron akong mga alam na mga bagay na hindi ko dinidetalye sa social media. Kasi, alam mo, ang social media sensitive eh. Tangin na, konting hagkis lang ng pananalita, puta, mababash ka eh. Diba? Pero hindi ako natatakot sa bashing ng mga tao. Hindi yun ang hindi yun ang punto eh. Ang punto, ayokong ibigay na lang ng ibigay yung mga ginto at mga diamante sa lahat na lang ng kahit sino na lang. Kailangan, alam mo yun, you have to be deserving enough kasi pinaghirapan ko to eh. Itong karunungan na meron ako, pinaghirapan ko to. So, hindi ngayon basta na lang ibibigay ko lahat ng detalye tungkol sa lahat ng bagay na itinanong mo sa akin. Yun muna ang sagot ko dun pansamantala. Next question. Tanong naman po ito ni Justin Sild. Idol, tanong lang po, paano mo mamahalin ng kulturang Pilipino? Gusto ko lang po malaman yung opinion nyo dun. You have to practice it. Kulturang Pilipino. Ang mga Pilipino magagalang, magigiliw. Diba? Pero naninindigan din tayo sa mga bagay na pinaninindigan natin, lalo na kung kumpleto ng batayan. Pero marunong din naman tayong tumansya ng batayan ng ibang mga tao nakakontra ng mga bagay na pinaniniwalaan natin. Parang katulad sa akin, ine-entertain ko yung mga ideas at mga pruweba nakakontra ng mga opinion ko eh. Ine-entertain ko yun. Hindi ako katulad ni Bugoy na, alam mo yun, merong kumontra sa opinion niya tapos hindi siya sumasagot, parang babae pa nagpaparinig. Diba? While they're back in my home country, talking shit about me, I'm here relaxing. Diba? Parang kang babae nun, nagpaparinig. Diba? Ako, ini-entertain ko. So, kung interesado kayo na makipagkwentuhan sa akin, kung palagay ninyo may mga mali akong nasabi, willing naman ako. Punta lang kayo rito, makipagkwentuhan kayo sa akin. Huwag nyo nga akong babaragin sa social media. Kasi baragin mo ako sa social media, munin kita ng debate, tapos tignan mo, magkakaintindihan tayo. Yun lang ang request ko sa inyo. Diba? Treat me with respect, I will treat you just the same. Pero bastusin mo ako, maintindihan mo kung bakit ako si The Chichester. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito, galing kay Devil Jean. Tama bang kasabihan maganda lagi kang huwag magtiwala sa mga tao para maprotektahan mo ang sarili mo? Oo. 48 laws of power. Be careful of your friends. Make use of your enemies. Be careful of your friends. Make use of your enemies. 48 laws of power. Ingat kayo sa mga kaibigan nyo. Remember, betrayal does not come from enemies. They always come from family or friends. Yun ang mga nakakaalam ng sikreto ninyo. Pag ipinagkalulukan ng kaibigan mo, tapos ka. Ingatan nyo ang sarili nyo. Next question. Pero paano mo malalaman na mapagkakatiwalaan mo yung kaibigan o yung kapamilya? Magdadagdag ka ng tiwala kapag katiwa-tiwala na sinubukan mo na. Magbabawas ka ng tiwala pag sinubukan mo, hindi sila pumasa. May mga tao naman kasi wala ka na may pagkakatiwala eh. May mga tao naman, basta lang tiwalang-tiwala, bobo. Diba? Pag ako nagsusubok ako ng tiwala every now and then eh. Alam niyan, every now and then nagsusubok ako ng tiwala. Every now and then, nagsusubok ako ng tiwala. Tapos, nadadagdagan yung tiwala base sa kung ano man yung sinubok ko at umubra yung tao na yon. Pero nagbabawas din ako ng tiwala hanggang maubos kapag wala na sa lugar. Ayun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito, galing na Sandy. Totoo ba ang afterlife? Lahat ba kailangan bumili sa libro ng Biblia o Quran o sa written na mga libro? Alam mo, komplikado yung tanong mo. Hindi ganun kadali kasing sagutin yan. Totoo ba ang afterlife? Hindi ko alam. Pero merong possibility. Ngayon tatanong mo, saan galing, Chester, yung possibility mo? Eto, ang possibility ko nanggagaling dun sa practicality. Ano ang practical? Ang isa sa mga bagay na practical, na nakikita mo talaga sa paligid at tangible, merong manifestation ng buhay. Ba? Yung manifestation ng buhay, nakakakilos, nakakagalaw on their own, na hindi AI, hindi tao may gawa. Ba? Yun ang manifestation ng buhay. Tapos, there is also such a thing as self-awareness. Self-aware. Ikaw mismo, alam mo na nag-e-exist ka. Tapos, merong conscience na nakikipag-usap sa'yo kapag ka tama o mali ang ginagawa mo. Tapos, merong nakikipag-usap pa sa'yo bukod sa conscience na nakikipagtalo sa'yo sa isip mo. Overall, there is life. Hanggang ngayon, di pa rin maipaliwanag ng mga scientifico kung saan galing yung buhay.
Ngayon, ano pinagbabasihan ko na baka ha, hindi ako sigurado, pero baka merong afterlife. Kapag kasi namatay na yung katawan, may umaalis sa katawan, ang tawag buhay. Kung tumitigil man yun o hindi ko alam. Pero ito sigurado ko, ang sabi sa isa sa mga laws of energy, energy cannot be destroyed. It just transmutate to different forms. Hindi na de-destroy ang energy. Ngayon, if you look at the perspective na merong possibility, ito, tsagain nyo lang, medyo mapagtabaan ng utak ng bahagya ito. Kasi matalino yung nagtatanong ayoko sayangin yung oras niya. Tsagain nyo lang, wag bababa viewers, tsagain nyo lang ito. Merong possibility nung afterlife, ang dahilan kasi, kung ikino-consider mo na energy ang buhay, hindi natin alam kung saan pumupunta yung buhay pag umaalis na yung buhay sa katawan. Kung umaalis man siya sa katawan. Pero, alam mo na hindi na buhay at wala na sa kanya yung energy niya kapag yung katawan nabubulok na. Alam mo yun. Nawala na sa kanya yung energy niya. Saan napupunta yung energy na yun? Hindi ko alam. Merong possibility, baka, this is what I have in mind. And I may be wrong, maaaring mali ako. Lalo na sa mga ateistang nakikinig, maaaring mali ako kasi scientific mind sa mga ateista So I would want to talk about this and I would want to discuss this as sensible and as logical as possible. Logic ang pinapagana ko rito. Isipin mo yung konsepto na saan nanggagaling yung buhay. Tapos sa loob ng buhay na yun, merong self-awareness. Sa loob ng buhay na yun, merong konsyensya. Nakikipag-usap sa iyo yan kahit ateista ka. Alam mo kung tama o mali yung ginagawa mo. Nararamdaman mo yun sa loob mo. Tapos at the same time, nararamdaman mo rin yung chemicals sa loob mo kapag galit ka, kapag masaya ka, kapag naaawa ka, etc. So there are, manifestations of different emotions inside of that life. Sa loob ng buhay na yun. Maaring mali ako. Pero there is a huge possibility based in my opinion ko lang ito na maaring mali ako, na sumasama lahat ng yun sa self-awareness, sa consciousness, sa buhay, pag umaalis na yung buhay sa katawan. Kasi hindi pa rin maipaliwanag ng mga siyentipiko kung saan galing yung buhay hanggang ngayon. We cannot make life out of lifeless objects. Hindi tayo makagawa ng buhay na self-aware gamit yung mga lifeless objects katulad ng mga bato, katulad ng mga bakal, katulad ng mga plastic. Hindi yan parang katulad ng robotics. Ang robotics hindi self-aware, kahit pa AI yan. Pero yung level of self-awareness sa mga tao, hindi ko talaga alam, hindi ko kayang i-wrap my head around the concept na hindi pa rin kayang ipaliwanag ng mga tao kung saan galing ang buhay with all the technology that we have, at hanggang ngayon hindi pa rin makagawa ng AI na self-aware na katulad sa tao. Hindi talaga. Hindi. Ang layo pa rin. Oo, kamukha. Oo, they can converse. Pero yung taba ng utak ng tao na nakagawa ng ganon, hindi pa rin. Hindi pa nga natin maibalik yung buhay galing sa namatay na katawan Nanay mo namatay, balik mo buhay. Hindi pa rin kaya With all the technology that we have, tignan mo, recently lang parang sometime around 2016, 2017, kung hindi ako nagkakamali, before 2019, namatay yung isa sa mga pinakamayayamang tao sa mundo. Si David something, isa sa mga oligarchy ng mundo. Hindi naman nila nabuhay ulit Hindi nila nabuhay ulit. Isipin mo isa sa mga pinakamayayaman ng mundo, oligarchy ng mundo yun. Isa sa mga pamilyang nagkokontrol ng mundo. Pero hindi nila nabuhay uli. Tamo? Hanggang ngayon, hindi pa rin natin kayang ipaliwanag. So ngayon, tatanungin mo ko, yung tungkol sa afterlife, I think, and I may be wrong, there's a big possibility, in my opinion, based in my own mind, sa utak ko lang, maaaring mali ako, pwede mo sabihin yun, you are welcome to contradict my opinion. Opinion ko lang naman yun Diba? Opinion ko lang yun. Hindi ko alam. Ngayon, dapat ba nating ibase, yun yung pangalawang tanong, dapat ba nating ibase yung buhay natin sa mga lumang libro? Hindi ko rin alam. Pero yung mga lumang libro, nagme-make sense. Hindi natin maipaliwanag kung saan galing ang buhay. There's a big possibility na may pinanggalingan ng buhay. Bakit? Kasi there's order in so many things around the universe.
inside the universe, merong order na sinusunod yung Fibonacci, 'di ba? Yung pi at maraming iba't iba pang order. Ang daming sinusunod na order na tong universe na to, from the very tiniest things that we can see to the biggest things that we can see. Sa labas ng mundo, may sinusunod na order. Imagine mo yung konsepto na may sinusunod na order yung maraming bagay. Baka there is a big possibility of a creator. Possible yun. Possible. And I may be wrong. Pwede mo sabihin wala, lalo na kung ateista ka. Diba? Pero, may mga libro na luma na nagme-make sense ahead of its time. Katulad halimbawa ng Biblia at katulad halimbawa ng Quran. Sa Quran, sinasabi, 40:22 ni Isaiah, siya na nakaupo sa balantok ng lupa. He who sitteth in the circle of the earth. So, merong circle sa earth. Merong circle ang earth. Na isinulat yun, 600 years bago mabuhay si Kristo. Imagine, 600 years bago mabuhay si Kristo, that's approximately 2,600 years ago. Diba? That's worth considering. Tinatatakan niya ang kamay ng lahat ng bagay na may buhay upang kanyang malaman na ako ang Panginoon. Yung science of fingerprinting, hindi lang fingerprinting, handprinting. Yung mga guhit, sabi, tinatatakan niya ang kamay ng bawat bagay na may buhay. Ng lahat ng tao pala, ng lahat ng tao. Imagine, nasa Biblia na yung science of fingerprinting 2,000 years ago. Consider that. Tapos, ito pa, nakasulat sa Quran na ang mga bituin namamatay. Diba? Ang mga bituin namamatay. Consider nyo yun, puta, yung mga lumang libro na yan, nagsasalita ng mga bagay ahead of its time. So, dapat bang pagbasihan? Ewan ko. Pero, it's worth looking at. Diba? It's worth looking at. Sulit ang oras mo pag tinignan mo yung mga bagay na yan. Bakit? Kasi may mga bagay na nagme-make sense dun eh. Mga magulang, huwag ninyong mungkahihin sa galit ang inyong mga anak. Diba? Para huwag sila mawala ng kumpiyansa sa sarili. Mga ama. Diba? Paano tanggalin yung confidence ng anak mo? Lahat na lang ng gawin ng anak mo, galit ka. Tanggal ang confidence ng anak mo. Kita mo, nakasulat sa Biblia yun, noon pa. Diba? Nasa Colossus 3:20 yata yung kanina binasa natin. Isipin mo yun, no? Paano matanggal yung confidence ng anak mo? Magalit ka, lahat ng gawin ng anak mo, galit ka. Paano makabuild ng confidence ng anak mo? Hindi ka pwedeng galit ng galit. Di ba? You have to be logical. Tapos matuto ka mag-compliment ng anak mo every now and then. See? Kita mo? So, tungkol dun sa dapat ba tayong mabuhay base dun sa mga libro na yon? Hindi ko alam. I will put that way. Hindi ko alam. Pero it's worth looking at. Mahirap magpakasiguradong walang Diyos. Mahirap magpakasiguradong walang kabilang buhay. Kasi kung walang kabilang buhay, at the end, diba? Paano kung meron? Di puta, surprise bitch ka pag tungtong mo ngayon sa kabila pagkamatay mo. Yeah. Surprise, motherfucker! May kabilang buhay pala. Tapos hindi ka naghanda ron. Ayoko. Alam mo, practical ako. Practical akong tao. Sobrang practical ko. Kung may Diyos o wala, hindi na. Mag-i-invest na lang ako sa kabila. Baka kasi meron eh. Mas magaan sa loob ko na baka kasi may pag-asa ako sa kabilang buhay kaysa wala na palang kabilang buhay. Kasi paano kung meron pala? Yun ang problema mo eh. Paano kung meron? Hindi ka nag-invest sa kabila. Pwede naman kahit 1 oras lang ng buhay mo o kalahating oras lang ng kada araw mo, ilaan mo sa pagtulong sa mga kapwa-tao na hindi na nakikita ng kahit sino. Diba? Hindi na nakikita ng kahit na sino. Ano ba naman kalahating oras, kahit 15 minutos man lang, 'di ba? Makapag-invest ka sa kabilang buhay, baka sakali insurance. Yung practicality na baka kasi meron. Kasi kung wala, it doesn't matter na 15 minutos lang naman yung nasayang sa iyo eh. Konting pera lang naman yung nasayang sa iyo eh. Pero yung baka sakali kasing meron, masyadong malaki kasi yung konsepto ng kabilang buhay base sa lahat ng mga bagay na librong luma na nabasa ko na ang hirap kasing hindi paghandaan. Alam mo yun, ang hirap hindi pagandaan. Nakukuha nyo ba ako, Pilipinas? Nakukuha nyo ba ako, mga ateista? Naintindihan nyo yung konsepto ko kung saan ako nanggagaling? And I'm talking to you as if we are all the same, na logic tayo mag-isip. Logical tayo, scientific tayo mag-isip. Baka merong kabilang buhay, baka wala. Hindi ko inaalis sa isip ko yung possibility na baka kasi walang Diyos. Hindi ko inaalis yung isip ko sa possibility baka kasi walang kabilang buhay. Baka kasi lahat ng mga libro na yan, iimbento lang talaga ng mga tao para kondisyonin yung mga isip natin. Okay, nandun na ako, naintindihan ko kayo. At ako rin, ganun din naman ako mag-isip. Pero ito kasi ang problema. Paano pala kung merong kabila? So, naiintindihan nyo ako, mga ateista. Sana wag kayong magalit sa akin. Sana naiintindihan niyo yung konsepto ko. Logical ako mag-isip. Practical ako mag-isip.
Ayokong ialis sa isip ko na baka kasi meron. Ayokong magpakasiguradong hindi, wala. Tapos kukumbinsihin ko pa mga kapwa-tao kung wala. Diba? Kung wala talaga, kinumbinsi ko yung mga iba, wala, edi okay na, the end. Pero paano kung meron pala, tas ang dami ko pang nakumberte? Patay. Bigat. Kamot ulo ka na lang dun. Tangina, surprise motherfucker ka. Nagigets nyo ba yun? Type yes nga kung naintindihan nyo yung Pilipinas. Marami nag-yes. Type yes. Gusto ko lang marinig na naiintindihan niyo ko at hindi sira ang ulo ko para basta na lang maniwalang may Diyos at basta na lang maniwalang bloop, may mga Biblia, may Quran, bloop, basta na lang may kabilang buhay. Hindi ako ganun, hindi ako tanga. Hindi ako kasing tanga ng mga ibang naniniwalang may Diyos na mga nilabanan nyo ng debate na mga dinurog nyo in the past. Hindi ako kasing tanga ng mga yun na basta na lang naniniwalang may Diyos, basta na lang naniniwala. Ang tawag nga ng mga ateista dyan, fairy tale eh. Oo, seryoso. Yung paniniwalang may Diyos, yung mga Biblia, at saka yung Quran, fairy tale ang tawag nila dyan eh. Oh, andun na ako. Sige na, okay na. Andun na ako. Pero hindi ako kasing tanga ng mga ibang natalo nyo sa debate. Diba? Andun ako sa konseptong baka kasi. Nagbabaka sakali lang ako. Naninigurado lang ba ako na meron ako sapat na pera para pag nagka-cancer ako, kaya ko ipagamot yung sarili ko. Naninigurado lang ako, may sapat akong pera para pag nagkaanak ako, hindi ko kailangan mangutang kahit kanino para paaralin yung anak ko. Naninigurado lang ako na baka kasi may kabilang buhay. Tapos pag dumating ako ron, tangina surprise motherfucker, wala akong naihanda. Naghahanda lang ako, naniniguro lang ako. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo yung Pilipinas? Type yes nga ako, naintindihan ninyo ako. Just to be sure. Yan, meron din sa TikTok nag-yes. Gusto kong makarinig sana, gusto kong marinig yung sasabihin ng mga ateista. Kung meron sa inyong ateista, gusto ko marinig yung sasabihin ninyo. Kung nagme-make sense ba ako o sira ulo ko. Gusto ko marinig yung sasabihin ninyo. Sa mga ateista, at least aware kayo na safe zone ito, safe grounds ito, na hindi ko kayo inaatake, na alam ninyong practical ako mag-isip, na hindi ako basta naniniwala, bloop may Diyos, bloop may Biblia, may Quran. Hindi ako tanga para basta nalang maniwala sa mga bagay-bagay na wala akong pag-iisip. Meron ako sarili kong isip. Hindi ako sheep herd mentality. Lahat ng bagay, I question everything. I question everything. Lahat kine-question ko. Sabi tuloy ni Leo Beverly II, parang butas ng kaldero lang yan. May kabilang buhay. Nabutas yung kaldero ko eh. Gago kayo. May statement ba ng ateista? Tingnan mo nga, baka sakali. Meron statement ng ateista. Hello! Walang ateistang nakikinig sa akin ngayong gabi. Nung mga nakaraang gabi kasi meron eh. May mga kaibigan kasi akong ateista. Hindi naman sa natatakot ako ma-offend sila. Pero I am trying to invite their meticulous attention on things that I have in mind. As much as I am being invited into into having attention to their meticulous mind as well. So naiintindihan ko yung konsepto ng magkabilang panig. Naiintindihan ko yung konsepto ng magkabilang panig. Doon sa mga naniniwalang may Diyos at saka doon sa mga hindi naniniwalang may Diyos. Sige, next question. Tanong po ito ni Mafia Gambino, Boss, bakit si King Solomon maraming asawa? Bawal nga yun eh. I will say, and I may be wrong, kasi hindi ko kasi mahanap sa Biblia yung dahilan, pero naging makapangyarihan si Solomon. Kasi yung ibang mga asawa doon, kung hindi man reyna, prinsesa. Mga matataas na tao. Hindi yun basta inasawa niya lang dahil malibog si Solomon, hindi ganun. Because possibly of political reason. Para mapalawak niya yung kaharian niya, inasawa niya yung mga reyna at saka mga prinsesa nung mga katabi niya. At saka yung mga malalayo sa kanya. Okay. Sana gano'n ba karami yung mga yun? Marami. Oh. Kasi may concubines pa siya eh. 300 yung concubines, 700 yung asawa. Ang tanong ko po sana sa gano'n ba karaming kaharian yun para lahat yun asawa? Kasi naging makapangyarihan talaga ang Israel dahil kay Solomon. Naging makapangyarihan ng Israel dahil kay Solomon. Tapos nawasak ang Israel nung panahon ng Roman Empire. Di ko alam. Di ko masasagot yung kung gaano karaming kaharian. Kasi hinahanap ko sa Biblia kung gaano karaming kaharian, hindi ko makita eh. Hindi ko makita, pero marami. Kasi ang sabi, yung kayamanan daw, parang halos kapantay na ng Baring mali ako pagkaka-quote out. Pero yung talino, parang higit pa raw kaysa sa talino ng Israel, ng Ehipto eh. So, the fact lang na kinukumpara ka sa Ehipto, wow, butang ina mo. Matindi yun. Matindi.
Meron akong nabasang mga katalinuhan ni Solomon na hindi biro eh. Hindi normal sa tao. Hindi normal. Di ka na. Merong diniscuss si Solomon. Di ka na. Tara lang. Merong diniscuss si Solomon na mga bagay na hindi dinetalye ni Moises. Dandahan. Merong diniscuss si Solomon na detalye nung mga bagay na hindi diniscuss ni Moises. Merong banggit si Moises. May banggit, pero walang detalye. Si Solomon may detalye. At malaki to, hindi ito simple. Hindi ito dito sa buhay na to. Malaki. Na nakita ni Pablo, na nakita rin ni Juan. May mga detalye si Solomon na hindi biro eh. So alam mong yung karunungan na meron sa kanya hindi normal para sa tao. Hindi normal. Ba siya na, sir? Mas matalino ba siya kaysa kay Kristo? Hindi. So iba ang level ni Kristo kay Solomon? Si Kristo anak ng Diyos eh. Si Solomon binigyan ng talino higit kaysa sa lahat ng tao. Yan nga ang dahilan kung bakit mahirap paniwalaan na si Kristo tao lang. Higit kesa sa lahat ng mga taong, alam mo, yun ang pangako ng Diyos kay Solomon eh. Higit kesa sa higit kesa sa lahat ng taong nauna sa kanya o wala nang babangon na katulad, nakaparehas niya ng talino, sabi sa Biblia. Wala nang babangon na katulad niya. Meron akong mga nakitang detalye tungkol kay Solomon na out of the usual talaga eh. Out of the usual. Straight out, peculiar. Unusual sa tao. Unusual. Ayun, yun muna ang sagot ko ron, pansamantala. Yun muna ang sagot ko ron. Ano nga ulit yung tanong tungkol kay Solomon ba? Bakit daw maraming asawa si Solomon? Maraming asawa si Solomon, possibly because of political reason. Pero hindi kasi pinapayagan ng Diyos yung pag-aasawa ng marami. 17 ng Deuteronomio, huwag kang mag-aasawa ng marami. Yun mismo nakautos sa Biblia. Huwag kang mag-aasawa ng marami. Hindi sumunod si Solomon dun eh. Ang naging ending ni Solomon, naihiwalay. Yun mismo nakasulat. Akin na Biblia. Brother, pera mo ko na pera mo cellphone. Daw. Asan si brother? Umalis? Kumuha ng karne? Yaman na. Sige, yaman na. Merong eto na lang. Ang nakasulat doon, 17 ng Deuteronomio. Huwag ka rin namang magkakaroon ng maraming asawa upang huwag maihiwalay ang iyong puso sa Panginoon. Bakit? Kasi yung mismong sinabi ng Diyos sa 17 ng Deuteronomio na huwag kang mag-aasawa, si Solomon lumabag doon. So yung perdition na sabi, huwag kang maihiwalay ng mga babae na yun sa Panginoon, yun mismo yung nangyari kay Solomon. Naihiwalay ang puso niya. Ipinagtayo niya ng mga matataas na muog yung mga Diyos-Diyosan ng mga babae. Tapos naggalit sa kanya ang Diyos. Naihiwalay ni Solomon yung puso niya sa Diyos. Yun ang nangyari. Yun ang nakakalungkot din. Kaya nga sinabi, huwag kang mag-aasawa ng marami kasi maihiwalay talaga ng mga babae yung puso mo sa Diyos. Daming detalye sa isip ko na gusto ko sabihin sa inyo. Hindi ko lang masabi kasi obviously hindi naman dapat. Hahaba na masyado eh. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Luis Vergi 1819. Mental health naman, idol, lumalaki na kasi at di na natutugunan ng bansa natin ang depression at anxiety ng mga kabataan. Ano pong may papayo mo? Mga kabataan, magpakatalino kayo. Hindi lahat ng nabasa nyo sa internet applicable sa inyo. Mga bata kasi ngayon, tangina, nakabasa lang ng depression, ay depress ako. Nakabasa lang anxiety, anxiety attack ako. Alam mo yung self-diagnosis eh. Karamihan sa mga kabataan, self-diagnosis, may depression daw sila, depressed daw sila. Tangina yun, depressed ka. Puta, naalala ko ng bata kami, hinahataw kami ng teacher namin, pinapalo. Ako, pinalo pa nga yung ulo ko ng teacher ko sa pinto eh. Hindi naman ako na-depress. Alam ko, mali yung ginawa sa akin ng teacher ko, pero hindi ako na-depress. Bakit mas malambot ang mga feelings at emotions ng mga kabataan ngayon kaysa sa noon? Kasi hindi na nakakapagturo yung mga matatanda. Tignan mo,
sa kakulangan ng pagtuturo ng mga matatanda, yung mga bata nag-e-experiment na sa sarili na ng mga bagay-bagay at mga ideolohiya na alam mo, list siya eh. Wala na sa lugar eh. Ngayon, tangina, pagka sad boy ka, parang kalangalan pa ng sad boy, na sad boy siya, nakakadiri yung puta. Diba? Samantalang nung bata ako, naalala ko yung panahon na binabawalan ako ni Uncle na malungkot eh. Merong ganun eh si Uncle. Although, weirdo yun, out of the usual yun. Pero hindi ka pwede malungkot. Walang pakinabangan lungkot. Pwede kang umiyak, saglit. Malungkot, saglit. Pero matagal na panahon, nalulungkot ka. Ano pakinabang yan? Ginaganon ako ni Uncle eh. Nakipag-break sa akin yung unang jowa ko. Ginaganon ako ni Uncle. Hindi niya alam kung bakit. Hindi ko rin sinasabi sa kanya kung bakit. Pero nung hula na siya. Kasi ang tagal na eh. Halos 1 buwan na ako umiiyak eh. Iniyakan ko nga ng halos 1 taon yun eh. Ang sabi sa akin ni Uncle, na hindi ko na-appreciate nung mga panahon na yun, hindi ko sinunod si Uncle dun eh. Hindi ka pwedeng malungkot na masyado matagal dyan. Walang pakinabang yan. Ano pakinabang sa'yo na malungkot ka na malungkot? Ano, hiniwalayan ka ng jowa mo? Pinagalitan ka ng teacher mo? Ano pakinabang sa'yo malungkot ka na malungkot? Malaki pakinabang sa'yo kapag mataas ang energy mo. Gano'n si Uncle eh. Malaki pakinabang sa'yo pag mataas ang energy mo. Pero ano pakinabang sa'yo ng lungkot? Tanga, hindi ko. I remember the old man. Napakatalinong matanda. Napakaswerte ko lumaki ako sa loob ng bahay ng matanda na yun. Napakaswerte ko lumaki ako sa loob ng bahay ng matanda na yun. Pagka nakita kami sa kabilang buhay, ang dami ko ikikwento sa kanya. Napakarami ko ikikwento sa kanya. Ano maipapayo? Tabaan nyo utak nyo, talinuhan nyo kabataan. Mapapayo mo sa mga magulang kung ano dapat ba talaga nilang ituro para lumakas naman yung mental health ng mga magulang, matuto muna kayo kung paano maging tao bago kayo mag-anak. Tangin na naman, diba? Kung ngayon, sasabihin nyo, nakakalabas na yan. O, di mag-aral ka ngayon kung paano maging tao para turo mo sa anak mo. Hindi lahat ng bagay na nakita mo sa internet applicable sa'yo. Hindi dahil nakabasa ka depression, depressed ka na rin. Hindi nakabasa ka, yung mga magulang wala sa lugar, wala na rin kami sa lugar para sa'yo. Hindi lahat na makita mo sa internet, totoo, anak. Kami pinakamalulupit na reference. Lahat ng mga pinagdaanan namin, papasa namin sa'yo. Yung talino namin, papasa namin sa'yo. Pati pera namin, papasa namin sa'yo. Pero wag kang tanga. Dapat nasa aming mga magulang mo ang loyalty mo, hindi sa internet. Hindi kay Bugoy. Tangin, nagingitian yung mga nasa gilid ko eh. Ayun. Matuto kayo makipag-usap sa mga anak ninyo. Pilipinas, matuto kayo makipag-usap sa mga anak ninyo. Talinuhan ninyo, yan ang susunod na lahi natin. Pag kayo mismo, mga magulang, bobo, yung mga anak ninyo, bobo rin. Kung ano puno, siya ang bunga. Sabi mo, hindi naman ika sa lahat ng pagkakataon. Hindi nga, pero majority of the time. Kung ano puno, siya bunga. Bakit? Kasi yung nakikita galing sa inyo, yun yung ginagaya nila. Ang mali, nagiging tama sa mata ng bata. Iyon ang sagot ko ron. Next question. Tanong, sabi dito, Joseph Andrew Vito, saan ka, boss, pwede ka bang mapuntahan? Gusto ka yakapin? Tambay ka lang dito. Dito kami sa Mabang Parang Barangay Hall. Hindi mo kailangan ng pera dito. Kung wala kang pera, wala kang pangkain, walang problema. Makikipagkwentuhan ako sa'yo. Papaselfie pa ta. Walang problema. Punta ka lang dito. Hindi mandatory na pag pumunta ka rito, kailangan kakain ka. Hindi ganun. May mga pumupunta ka rito para lang makipagkwentuhan, hindi naman bumili. At hindi naman nakakasama ng loob para sa akin yun. Nag-e-enjoy akong makipagkwentuhan sa mga tao. Hindi na importante kung customer kita o hindi. Nag-e-enjoy ako makipagkwentuhan sa mga tao. Sige, next question. Wait lang ba? Ayan. Hello, Tanong naman po ito ni Mang Inasar. Mang Inasar. Okay. Mang Inasar talaga. Boss, maliligtas ka ba sa gawa mo o maliligtas ka sa pananampalataya mo? Parehas. Kasi kung papaanong ang katawan na hiwalay sa espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ay patay. Oo, naintindihan ko na. Andun na yon. Sige, mga born again, matitigas sa ulo nyo. 2.8 daw ng Epeso. Oo nga, hindi nga mga gawa mo ang magliligtas sa'yo. Pero merong nakasulat sa Biblia, gawin ninyo mga kautusan ni Kristo. Hindi mo nagawa yun, kautusan ni Kristo yun. So magkatulong kayo ngayon ng Diyos na gumagawa. Gawa ng pananampalataya ang tawag dun. Merong gawa ng pananampalataya sa Biblia, nakasulat yun letra por letra, gawa ng pananampalataya. Hindi mo yun sarili mong gawa na inimbento mo lang. Hindi yun makakapagligtas sa'yo, sarili mong gawa. Makakapagligtas sa'yo yung gawa ng pananampalataya. Bakit? Paano? Okay, sige. Kahit hindi ka gumawa ng mabuti. Hindi gumawa ng mabuti. Bakit nagbibigay pa kayo ng tithes? Hindi ba paggawa ng mabuti yun? Oh. Ba't bibigay pa ng tithes? Nakakapagtaka yung mga pastor na yan. Tangin lang yan. Napakatatakaw sa pera. Hindi na daw kailangan gumawa ng mabuti, pero kailangan magbigay ng tithes. Ano yan? Ba't ganun? Tangina, ano ba? Namumulubi ba Diyos nyo? Tangina ng mga tao, no? Tangina talaga ng mga tao, no? Namumulubi yung Diyos. Napakahirap ng Diyos nito mga tao na to. Alam mo, yun nga sinasabi ni Rizal eh. Kahit si Rizal, sabi ni Rizal, sa liham ni Rizal sa mga kadalagaan ng Marolos,
Bakit ang sabi? Bakit tila naghihirap ang kanilang Diyos? Naghihirap yung Diyos nyo. Tanginang yan, ang takaw sa pera, hindi na kailangan gumawa ng mabuti ng mga miyembro ng religion na yun. Pero magtataka ka, bakit kailangan magbigay ng tithes? Ano ba, kailangan ba ng Diyos yung pera mo? Okay, yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni A. True Love, Boss, pasensya na sa sensitive question. Sige lang. Paano makalaya sa porn and masturbation addiction? Yan yun din yung tanong kanina. Ito, sagutin ko na rin. Merong pattern yan. Merong pattern. Laging may prelude papunta dyan. Ano pattern yan? Saan mo nararamdaman yun? Yun ba yung pag pumupunta ka sa CR? O pumupunta ka sa kwarto? O pumupunta ka sa ganito? O baka pag mag-isa ka lang? Kaya mong i-break yung pattern na yun kapag pinalitan mo ng bagong pattern. Kailangan mo ng bagong pattern. Para ako, katulad sa akin, may mga pagkakataon, pupunta ako sa CR, nanonood ako porn. Tapos may mga pagkakataon naman, para hindi ako ma-addict sa panonood ng porn, pagka pumapasok ako ng CR, doon ako nagsasagot ng mga basher. Habang nakaupo sa toilet. Tapos may mga pagkakataon naman, tingnan mo, yung pattern ko hindi mo mahahagilap kung nasan eh. Paiba-iba ako ng pattern eh. Just to make sure na hindi ako ma-addict sa kahit na anong bagay. May mga pagkakataon naman, yung mga write-ups na nakita nyo, yung mga nasa TikTok, pumunta kayo sa Facebook, may mga write-ups doon na makikita ninyo na picture format, picture yun. Tapos may mga statement sa may mga mahabang verbiage. Yung mga yon sinulat ko yun habang nasa CR ko. Yun, para hindi ako ma-addict kasi may pattern yan. Hahagilapin mo kung nasan yung pattern. Ngayon, pumili ka ng tao na gustong-gusto mo talaga pinakikinggan, tapos yun yung pakinggan mo dun sa oras na magsisimula ka na dun sa pattern na yun. Pagpupunta ka sa kwarto, o sa CR, o pag mag-isa ka, babaguhin mo yung pattern, pakinggan mo yung mga taong gusto mong pinakikinggan dun sa oras na yun. Tignan mo, tanggal yung pattern na yan. Maliban na lang talaga, pag matigas talaga ulo mo. Nagka-picture. Brother, hello. Good evening. Nice to meet you, brother. Yun, salamat sa pagbisita, brother. Salamat sa pagbisita. Maraming salamat. Okay, sige. Okay, next question. More than 1 hour ka na. More than 1 hour na daw. O, sige, pinapatigil na tayo ni Kid. Hindi naman. Hindi, abiso lang yun. Abiso. Nag-abiso lang. Sige, naiiuli ako. Inom kasi ko ng inom ng tubig. Salamat sa nagme-maintain sa akin tubig. Asan na yun? Nawala. Kumuha ng Kumuha ng tubig? Kumuha ng... Sige. Ayan, tanong naman ni JP Frijoles TV. Brother, naniniwala ka ba kaya mahirap ang isang tao dahil sa kanilang mga desisyon? Hindi lang sa mga desisyon eh. Kasi alam mo ba, bago ka magkaroon ng desisyon, kailangan mo munang magkaroon ng given factors. Ito problema, yung mga given factors bitin. Discuss ko to ng buo. Akin muna ang pakinig, Pilipinas. Iihi muna ako. Type yes kung nakikinig ka. Type yes muna ako nakikinig ka. Type yes basahin mo yung mga pangalan nila. Dala, ihi lang ako, naihi na ako. Hello. Ingat kayo. Good night. Ihi lang ako. Jeffrey Carino. Sarap ng buhay. Hanso Ameno Patiño, Taguchi, CMJ Yes, Lara Isabel Garcia Rosette, Calvas Ajunided, Brad Flor, Marvin Rosales, Archen Cruz, Mark Luis Sabado Psycho, Hansa Bordo, JP Prohelas TV. There's Payatano. Okay. Ano nga ulit yung tanong? Jeffrey Carino. Yun nga daw po kung kaya daw mahirap ba ang tao dahil sa kanilang mga desisyon. Okay. Ito, praktikalan tayo. Hindi natin pag-usapang Biblia muna. Labas mo na Biblia. Praktikalan lang tayo. Hindi lang tungkol sa mga desisyonan. Minsan, yung given factors. Halimbawa, parang katulad sa algebra, diba? Bago ka makapag-solve ng equation, kailangan sapat muna yung given factors. Yeah. Diba? Kailangan sapat muna yung given factors. Bago mo ma-solve yung x and y. Diba? Find the x, find the y, diba? Andun tayo, diba? Pero kailangan mo muna ng given components. Kailangan mo ng given factors, diba? Minsan yung mga given factors bitin. Tiyan mo, bakit mahirap? Nagpunta ako ng Tondo thinking, I have this inside my head for the longest time, for the past 33 years. Well, mula nung nagkaisip ako, siguro 20 years ganun. 20 years. For the past 20 years. Kasi naging mahirap ako, 18 anyos ako, nagbabarker ako ng jeep, na construction ako eh. Namamasura ako eh, 18 ako eh.
akala ko noon, ang dahilan kung bakit mahirap yung mga mahirap kasi tamad. Yun ang akala ko. Until mapunta ako ng Tondo, ito nakaraan lang. Kasi naaalala ko kasi ito hindi ko makakalimutan. Yung mga kasama ko noon, pinipilit ko na magtrabaho kami sa construction. Sila yung naghatak sa akin sa construction. Tapos, pag sumisweldo, uma-absent sila. Tapos ako nagtatrabaho pa rin. Tapos pinipilit ko sila, tara sabay-sabay na tayo. Hindi, masama pa karamdam ko eh. Hindi, blah blah, etc. Reasons. So naalala ko noon, brother, ingat ka, dahan-dahan sa biyahe, na-i-conclude ko sa sarili ko na kaya mahirap ang mga mahirap kasi tamad base sa nakita ko noon. Parang katulad nung pagbabarker ng jeep. Kaya naman ako nakapagbarker ng jeep noon kasi yung nagbabarker ng jeep noon umabsent. So kinabukasan, nakisuyo ako, baka pwedeng pagka-absent ka, ako muna. Umabsent siya. Umabsent. Hindi, syempre ako nagbarker ng jeep. Tapos may mga oras kasi na wala siya. So sabi ko, doon sa mga oras na wala ka, baka pwedeng ako yung makapag-barker din para makapaghanap buhay ako. Kasi umaalis naman siya eh. Hindi naman yun parang buong putang na mo, 8 oras nandun talaga siya. Hindi, may mga oras na umaalis. Tapos papahinga, soft drinks, yosi-yosi muna. Tapos medyo matagal yung interval. Minsan nga, hindi na bumabalik pagkatapos kumita ng pantanghalian eh. Hindi na bumabalik. So ngayon, ako na ngayon yung nagbabarker pagka wala siya. Ganun ginagawa ko nun eh. Ngayon, naaalala ko yung panahon na yun, na kaya sila mahirap. Ang nasa isip ko nun kasi tamad. Hanggang napunta ako rito sa Tondo. Tangina, nakasama ko yung yung mga kasama kong namamasura. Putang ina, hindi mo talaga pwedeng sabihin tamad. Sila ano pa? Tingloy? Hindi tikboy. Nakalimutan ko. Pero sila, mga kasama ko noon, hindi mo pwedeng sabihin tamad sila eh. Kasi 12 oras. Mula alas 6 hanggang alas 6 andun sila. Mula alas 6 hanggang alas 6 nandun sila. Tapos Lunes hanggang Linggo. Tapos yung isa sa kanila si Tingloy. Tingloy. Hindi ko maalala pangalan niya. Parang Tingloy. Parang hindi Tingloy yun eh. Yung isa sa kanila na maitim na lalaki, na hindi naman black pero brown tapos malalim yung pagkaka-brown niya. Uma-absent lang yan isang beses sa 2, 3 buwan. Kasi Lunes hanggang Linggo yung pasok eh. Tapos isang beses sa 2 o 3 buwan lang siya umabsent. Ang dahilan pa no kasi may lagnat siya. May sakit. Tangin ng tibay nun, grabe. Nakita niyo, naalala niyo yung mga nakapanood sa akin na nasa Tondo? Naalala niyo yung tangin ng binubuhat niya mas malaki pa sa kanya. Pero ang liit niyang tao. Tikoy. Si Tikoy. Nag-comment. Yun, si Tikoy. Oo, naalala ko si Tikoy. Grabe yun, tangin ng tindi. Apakatindi ng tao na yun. Ang tibay ng katawan si Tikoy. Napakatibay ng katawan nun. Grabe yun. Hindi ko makakalimutan. Tangin ng tindi. Tapos Lunes hanggang Linggo. Tapos 12 oras mula alas 6 hanggang alas 6. Hindi siya uma-absent. Masasabi mo bang tamad yun? Masasabi mo bang mali ang desisyonan niya? Siguro given factors lang kulang. Hindi nila nakita yung ibang mundo bukod sa mundong meron sila. Hindi nila nakita yung possibilities higit kesa sa lahat ng possibilities sa harap nila. I will say kulang sila sa kaalaman. Hindi sa pagdedesisyon. Kasi maayos sila magdesisyon eh. Yung mga bata pinapadala nila sa eskwelahan baka sakaling umusad ang buhay. Nag-aaral yung mga anak. Ilan yung anak ni Tikoy? Lahat nag-aaral eh. Hindi naman niya pinatigil para yun magtatrabaho. Hindi. Okay yung decision nila eh. Wala lang talaga silang nakitang ibang buhay bukod dun sa buhay na meron sila. So ang kulang sa kanila, edukasyon. Hindi mali ang pagdedesisyon. Wala silang malay sa financial management. Paano ka makakapag-desisyon ng tama kung hindi mo naman alam kung paano mag-handle ng finances mo ng tama? 'Di ba? Kung kulang sa kanila edukasyon. Kasi isipin mo yung konsepto na kung ano yung nakita nila sa paligid nila, kung ano puno, siya ang bunga. Kung ano yung nakita nila sa paligid nila, yun lang din sila. Nanay nila mahirap, tatay nila mahirap, mga kapitbahay nila mahirap, mga klase nila mahirap, mga kaibigan nila mahirap, lahat mahirap. Wala silang ibang nakitang mundo bukod dun sa mundo ng kahirapan na lahat mahirap. Ultimo, may-ari yung junk shop, mahirap din. Lahat sila mahirap. Wala silang ibang nakitang mundo. So, hindi lang yun dahil mali ang desisyonan, hindi lang yun dahil tamad, hindi. Maraming iba't ibang factors kung bakit mahirap ang mga tao. Isa pang factor to consider, na baka kasi tao ng Diyos yun. Hindi mo lang alam. Hindi naman kasi ang kasaganaan ng buhay ang nagsasabi kung gaano kasarap ang buhay mo bilang tao. Hindi rin yun ang batayan.
Hindi yun ang batayan. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Hindi yung mga bagay na tinatangkilik ang nagsasabi ng magandang klase ng buhay. Ngayon, overall, may mga tao kasi na ang sabi sa Biblia, ang Panginoon na nagpapayaman, ang Panginoon din na nagpapadukha. Higit na mahirap, higit na madali pa na makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman makapasok sa kaharian ng langit. Hindi ang dahilan ng kahirapan dahil tamad o dahil mali ang desisyon. Merong mga tao na talagang itinalaga ng Diyos na maaaring mahirap sila para may pag-asa sila sa kabila. Yun ang sagot. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Oo, mag-Gcash pala tayo. May utang pa tayo, 11 na Gcash. Hindi, mag-Gcash tayo. Sige, bumigay tayong Gcash. 5. 5 lang uli. Kasi ang hirap na mag-send ng Gcash pag gano'n nakarami, 11 na sa plus 5 yung utang ko. Di 16 na. Ang dami ko ng utang. Mamaya kakalusin ko na yung mga utang ko na Gcash. Sige, go. Gil. Share nyo muna tong live na to. Share nyo muna yung live. Dapat pala nung umpisa pa lang, pinashare ko na kagad yung live. No? Type done, sir. Type done, tapos comment yung Gcash number. Type done, tapos comment yung Gcash number. Hello everybody, good evening. Daming tao ngayon dito sa paligid ko. Sabi niya ni Calves Aludyon ni Jel, kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo, sir, para akong nanonood ng 3D habang nagkukwento ka. If you have not read books, then you are only living one life. If you are reading books, then you have lived all those lives of all those people that you have read. Kung hindi ka nagbabasa ng libro, isa lang ang buhay mo. Kung nagbabasa ka ng libro, para ka nang nabuhay sa lahat ng mga buhay ng mga taong binasa mo ng mga libro nila. Mahilig ako sa mga librong libo-libong taon na ang tanda. Napakasarap ng buhay. Napakasarap ng buhay. Puro dan lang, walang number. Uy, dan, tapos number nyo, sama nyo dun sa dan. Pambira naman kayo, nagdan kayo, tapos walang kasamang number. Paano makakakuha ang Gcash number sa inyo? Salamat sa mga nag-share, na-appreciate ko kayo. Quality yung live ngayon, ano? Ang gaganda ng mga tanong. Nag-enjoy din ako doon sa pagsagot dun sa mga tanong. How I wish I can answer all of your questions with all of the things that I have in mind. Pero hindi kasi ubre, kasi yan sabi sa Biblia. Huwag niyong ibigay sa mga aso at sa mga baboy yung mga perlas eh. Tatapakan lang daw ng paa nila. Alam mo naman, may mga nakikinig dyan, hindi naman dahil gustong matuto eh. Doon sa mga gustong matuto, bibigay ko sa inyo lahat. Pero doon sa mga aso at saka sa mga baboy, tangina, hindi pwede. Hindi lahat gustong matuto. Pero na tayo, ilan na? 2 na? O 2 pa lang daw. Sabi ni Gail, yung na-screenshot niya. So, kailangan ko ngayon ng 3 pa. Doon muna tayo 3 pa. Dan, tapos asterisk na lahat. Dan, tapos cellphone number niyo. Kaso na-asterisk yung mga cellphone number nila eh. Ganun. Gawan nyo na paraan para hindi ma-asterisk. Pag nakita nyo na na-asterisk, magdagdag kayo siguro ng digit sa, ng letter. Tapos siya ka cellphone number. Sige, go. Wait lang. Wala ha. Okay, wait lang po Kung may mga tanong, entertain pa ako ng isa pa. Habang nag-aantay tayo ng Gcash number. Ayan, 5 na. 5 na? Okay. Sige, magandang umaga sa inyo.